paano ko ginawa ang bago kong kantang bagong gawa. Paano ko ginawa ang bago kong kantang bagong gawa. Hello sa inyo! Welcome back sa aking channel. Ako si Pops Pikoy. Ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang bago kong kantang bagong gawa. English na lang, no? So, this is how I made my new song, Bagong Gawa. Hindi talaga siya ganun ka-new kasi ginawa ko siya noong 2020 pa. Tapos, pina-perform ko na siya simula noong 2022 hanggang ngayon. So, marami na sa inyo nakarinig niyan. Ito na ang tamang panahon at na-release na siya. So, isi-share ko sa inyo, himay-himayin natin ang kanta na to ngayon. So, let's get into it! Popsta. Wala talaga akong direksyon para sa kantang to kasi nagsimula siya sa vocals lang, maraming vocals. Gumamit ako ng TC Helicon Play Acoustic, kaso wala na ako on hand kasi nabenta ko na siya. Pero meron akong TC Helicon Perform VE to demo the vocals. Hindi ko na ma-recreate yung presets before, pero vocal transform lang at saka reverb lang ang naalala ko dun. So, marami akong binocal recordings nung time na yon gamit yung effects na to. Merong yung tu-tu, tururu, tu-tu, tururu. Onting auto-tune din. Onti? May auto-tune talaga. May auto-tune. So, ang dami ko ni-record niyan kasi alam ko na ibebenta ko na yung TC Helicon Play Acoustic. So, ni-record ko lahat ng mga vocal effects na gusto ko para lang ma-catalog ko siya. Para baka magamit ko siya in the future na gawin kong reference na, gusto ko yung ganitong effect. Tapos, nagtuloy-tuloy na siya na parang, sabi ko, laruin ko kaya to na parang chinap-chap ko siya. Sabi ko, ito, pwede ko tong i-loop nitong section na to. So, may mga niluloop ako katulad nito. Yung karamihan ng mga niloop ko, yung mga nagustuhan kong pwedeng i-loop na vocals. Tapos, doon na nag-start na parang, lagyan ko kaya ng beat. So, nung nilagyan ko na ng beat, nagtuloy-tuloy na siya into verse 1. Popsta. Ito, nilaro ko na ulit yung mga vocals. Parang kung paano ko ginawa yung intro, ganun din ginawa ko sa verse. Pero may mga iba lang ako na niloop from the intro. Tapos, medyo nadagdagan ko na ng elements like guitars at saka bass. Tapos, onting mga synth na pang-horror. So, ito yung mga niloop ko from the intro na vocals. Tapos, ito yung mga gitara na nadagdagan ko. Yung mga vocals, kasi pagsasama mo na yung main vocals ko dito sa verse 1, wala. Medyo parang flat. Wala. Ito naman. Medyo parang flat lang siya. So, yung decoration ko dito is vocals din na naglalaro dun sa syllables. Siya. Siya. Actually, yung kwento nito, iba pa yung lyrics niya sa simula, iba pa yung melody niya. So, nilagyan ko na siya ng backup vocals. Kaya hindi nag-match yung parang, sabi ng mga matatanda, wala na daw kadala-dala. Siya. May ganon. Iba pa kasi lyrics nun sa umpisa, kaya parang niretain ko na lang kasi parang vocal, na lang siya, decoration na lang siya, kahit hindi siya tumama sa syllables ng kinakanta ko. Medyo nagkaroon naman siya ng design.
lahat. Yung mga synth na hindi ko makuha sa preset, ginawa ko na lang vocally. Medyo natutuwa talaga ako sa vocal effects na meron ako nun. So, hanggang umabot dun sa next part, yung refrain part na parang disco vibes, hindi pa ganun yung tunog niya sa demo. Ito yung tunog niya sa demo pa lang. Intention ko talaga gawin na parang disco yung part na to. So, kung ma-achieve yung feeling na pag nasa jeep ka, tapos may pinapatugtog na malakas na maririnig mo lang yung bass at saka yung drums. Pero hindi ko siya na-translate. Buti na lang na-gets ni Nick na ganun yung gusto kong mangyari, na sabi niya, sige, lagyan natin to ng bass line, lagyan natin to ng drums, na ganito yung beat. Kaya nilagyan ni Charles sa drums, tapos si Nick yun dun sa bass line na tan-tan-tan. Nung una wala pa yung bassline yan eh. Sa recording, drums lang yung nilagay. So, pagdating nung pinapractice na namin for live yung song na to, medyo kulang yung tunog nung part na yan. So, doon naipasok yung bassline. Tapos pinasok na rin siya sa recording para isa na lang yung tunog. So, ito na yung chorus. Tatandaan ko, hirap na hirap ako kung ano yung gagawin ko sa chorus. As in, biglang hindi ko alam kung paano ko isusundan yung disco beat na yun. Anong nangyari, pagdating dito sa chorus, gumawa na lang ako ng chords na parang, pagdating dito sa chorus na to, gusto ko may chords na siya. Kasi yung simula, verse 1, saka yung verse 2, wala siyang chords talaga. So, sabi ko, balik ako dito sa pinaka-basic. Parang naging ballad tuloy siya at saka medyo mellow. So, ito yung nagawa kong chords for the chorus. Nakalimutan ko na maging tanglaw. Asan na ang aking pakiramdam? Bawang natatag mo lang. Wala sa likod ng ganito. Nakasulat pa doon kung paano ko babawin simula sa isip ko sa bago ay pagod ko. Tapos, yung ginamit ko na piano effects, presets lang din siya, pero natuwa ako kasi meron siyang, gusto ko siya kasi parang may ghost-like reverb siya. Tapos parang, meron din siya parang boses yung reverb niya eh. You know? So, sobrang gusto ko siya. Mas hinighlight ko siya. So, gumawa ako ng second vocals na ginagaya yung tunog na yun. So, ito yung mga second vocals. So, ginamit ko na naman yung vocal effects dito kasi parang meron akong pinaglalaban ng time na to na kailangan, naglalaban talaga yun, no? Kailangan gamitin ko siya hanggang sa dulo ng kanta, yung piece of gear na yun. Yung sure? Kasi sobrang daming patong-patong ng vocal effects din yan. Parang presets din yata yan, pero yung grabe yung autotune niya. Tapos, isa to sa mga nilaro ko ng mga umpisa na tinabi ko yung chop. Tapos, parang sabi ko, kailangan ko ng transition between the refrain to bridge na medyo magdidikit sa kanila. Tapos, ayun, nahugot ko tong chop, vocal chop na to. Tapos, niloop ko lang siya sa buong chorus. So, yan lang talaga yung pinakalaman ng chorus na may minimal beats. Tapos, pagdating ng verse 2, ginaya ko lang yung unang verse. Verse 2 to refrain, parehas lang. Pinagkaiba lang siguro, second refrain ay yung vocals ko na medyo punchy na. Punch!
Pagdating naman sa second chorus, nilagyan ko na ng beat yung first chorus. So, parehas lang siya, pero nilagyan ko lang ng beat. Tapos, nilagyan ko ng ibang elements na magdudugtong into bridge, na may iwan siya sa bridge. Kasi pagdating natin, pagpunta natin dito sa bridge, mga elements na naka-loop na lang siya hanggang sa dulo. Meron din pala akong dinagdag na parang choir elements sa second chorus. So, iba yung lyrics niya sa mismong main lyrics. Ang gusto ko talaga mangyari dito is maraming whispers, tapos hindi siya yung paulit-ulit lang yung words, yung lyrics. Dapat marami siya na tuloy-tuloy na parang madami akong sinasabi na poem, na lyrics, ganon. Kaso hindi ko siya na-achieve, parang medyo nakulangan din ako sa time. So parang ang ginawa ko, kinuha ko na lang yung mga ibang words sa nasulat kong poem. Yun na lang inulit-ulit ko. Tapos ang gusto ko mangyari, hindi siya ganun kahalaga dapat sa kanta. Pero, mag-a-add siya as sound design. Ang pinaka-lyrics talaga dito is, di masisira ang laging bagong gawa. Popsta. Pagdating dito sa last chorus, yung outro, hindi ko na inulit yung chorus. Ang inulit ko sa chorus ay yung choir element sa second chorus. May mga dinagdag akong mga synth na pag ito lang yung naririnig nyo, medyo parang hindi siya solid. So, parehas lang talaga yung, yung pattern niya, yung instrumentals niya sa lahat ng chorus. Iba lang talaga ngayon, mas malakas lang talaga yung choir niya. Tapos, pinrolong ko na lang yung word na bagong gawa. Bagong gawa. Kasi mahilig ako lagyan ng parang farewell part lahat ng songs ko. Parang, imaginein mo may flag na gumaganon. Bagong gawa. Parang, ayun. Yun yung feels na gusto ko para sa part na to. Na na-achieve naman. Popsta. So, ayun. Ito yung pinaka marami kong layers na nagawa. Super nag-enjoy ako sa vocals. Tapos, nag-enjoy din ako sa mga ibang sound design. Actually, mas marami yung layers ng vocals talaga sa kanta na to. Ito ang aking bagong kanta. Sana pakinggan nyo sa lahat ng streaming platforms, lalo na sa YouTube Music at saka sa Spotify. Search nyo lang ako Picoy or aka Popstar Picoy. Ilalagay ko yung link lahat dyan sa baba. Tapos comment kayo sa baba, sa taas, sa gilid, sa gitna. Basta mag-comment kayo or DM niyo ako kung ano masasabi niyo sa kanta nito. Kung gusto niyo ba yung aking production or lyrics. Hindi ko na i-explain yung lyrics, na explain ko na siya nung nag-live ako sa TikTok. So, ayun lang guys and gays and gals. Pakinggan nyo pakinggan nyo.